Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Gemini, tingnan natin ang mga mensahe ninyo for today. We have rising above. Ayan, I see only beauty and grace. Ayan, so napakaganda kasi you are rising above your situation. Kung meron mang kayong pinagdadaan ng hindi masyadong maganda, hindi masyadong favorable para sa'yo, now is the time for you to rise above your situation. At mapagtatagumpayan ninyo ito, you are going to excel sa kung ano man ang inyong mga ginagawa. Yun din ang pwedeng mangyari rito, no? We have planting seeds. Seeds of grace are being planted in the fertile soil of my soul. Ayan, so napakaganda. Kasi kumbaga sa ngayon, you are ready to plant seeds. You are ready to take action sa kung ano man ang gusto ninyong mga pinapangarap siguro, mga heart's desires ninyo, gagawa na ninyo ng paraan yan. No, but yun nga lang, dapat alam ninyo kung anong klaseng seeds ang itatanim ninyo. So ang kailangan ninyong gawin muna, figure out kung anong bunga, anong fruit, no, ang gusto ninyong anihin in the near future. Figure out niyo muna kung anong klaseng bunga ang gusto ninyong makita, no, pagdating ng panahon, para malaman ninyo kung anong klaseng bunga ang or kung anong klaseng seeds ang itatanim ninyo, 'di ba? So ano yung mga pinapangarap ninyo? Ano yung gusto ninyong ma-experience at a certain period of time? Then doon kayo magbabase kung ano na ang mga steps na gagawin ninyo para makalapit kayo doon sa inyong mga pinapangarap. What else? We have hearing messages from Spirit. I am a clear channel for messages from Spirit. Ayan. So, may mga guidance, no? There are divine guidance na the divine universe is sending you. Okay? So, pay attention to your intuition. Napaka-importante. Because pinapadalahan ka ng gabay dyan, no? Intuitive nudges, intuitive messages are being sent to you para matulungan ka on how you're going to navigate your current circumstances. Emerging into grace. Ayan. So, there could be blessings coming your way. Sa ngayon, maaaring yung mga biyayang yan, ay kaparte ng paglaban ninyo sa hamon ng buhay, or dito sa pagsisimula ninyo ng pagtitake action, so that could be related to those. So, good luck. What else? We have number 81, leadership. Ayan. So, pwede, no, na may promotion dito ang iba sa inyo into a leadership role. Baka kayo magiging manager na, supervisor na, baka kayo magiging lead na, yung ganun. So, what else? We have number 22. Ayan. So, this is synchronicity, no? Sabi ko dito, you need to follow and listen to your intuition. Ito, tignan mo. At different card deck, the intuition din ang sinasabi. And there is also synchronicity dito. We have number 22. Number 22 is a master number po. So, I suggest pakitignan din po ninyo, paki-google po ninyo. Ano po ang ibig sabihin ng master number 22? Para makita po ninyo mga additional insights, additional information na dapat ninyong malaman yan, dapat ninyong mabasa, no, at this time. Kasi additional guidance po yan para sa inyo. So, eto, intuition. So, talagang kinukulit kayo ng universe dito na makinig sa inyong intuition, because there could be important guidance, important information na dapat ninyong malaman from there. Pwedeng nagdadasal kayo for guidance, no? At maaaring ito, nandito na, sinasagot na ng universe ang tanong ninyo, no? Ang guidance na hinihingi ninyo. Or pwede rin na may mga importante, sensitibong mga bagay kayong gagawin sa ngayon, kaya kayo
kinakatok, no, ng universe na makinig sa inyong intuition so that you will be guided accordingly. Okay? We have number 10, karmic completion. So, this is really beautiful kasi finally, no? Meron ng karmic debt na matatapos na. Ito yung maaaring napapansin ninyo na may mga sitwasyon or merong mga problematic situation or challenging situation na parang napapansin ninyo paulit-ulit. No? Maaaring napansin ninyo na, nangyari na to sa akin dati, 'di ba? Kunyari, a year ago or couple of years ago. Siguro masasabi ninyo, nangyari na ang ganitong sitwasyon, tapos ngayon, eto na naman, ganito na naman, same problema na naman, no? So, maaaring that is karmic debt, no? At hanggang hindi ninyo na-address ng tama ang sitwasyon na yan, no? Paulit-ulit yan, balik ng balik. Hanggat hindi ninyo natututunan ang lesson na dapat ninyong matutunan out of that situation, yan, balik ng balik yan. So, in this case, sa ngayon, mayroong karmic completion energy. So, most likely, ngayon, haharapin nyo na to ng tama. Ano man ang sitwasyon na to, maybe you're going to face it squarely sa ngayon. At maaaring finally, matututunan mo na kung ano yung lesson na hatid ng impormasyon na to or hatid ng sitwasyon na to. Kaya, kumbaga, magkakaroon ka na ng karmic completion and problem solve ka na, kumbaga, no? So, hindi na muling babalik ang ganyang sitwasyon. We have number 55. This is another synchronicity. So, I suggest pakitignan po ninyo, ha. Number 22 at number 55 po for more guidance. Okay? So, sa ngayon, you are taking an adventure. Maybe ang iba sa inyo, ito yung literal na adventure na kayo ipupunta sa mga lugar, no, na hindi pa ninyo napupuntahan or mga lugar siguro na takot kayong puntahan dati pero ngayon magkakaroon na kayo ng lakas ng loob na puntahan ito. Possible din na ang iba sa inyo rito is going to do something, no, that you've never done before. Maybe ang iba sa inyo is going to do something na takot kayong gawin before pero ngayon maglalakas ng loob kayo na gawin ito. No? So good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.